for 1 week now, mahigit. Because of what happened to Tatay Digong and in solidarity of Tatay Digong. Dahil nandun nga siya nakadetain. At wala siyang sex. Ako din, hindi kami nagsisex ni Katribo. So, talagang nahihirapan na ako. Hindi ko alam kung kakayanin ko yung complete solidarity with Tatay Digong, no? Nakikiramay kami sa kanyang pinagdadaanan na wala siyang gerger. So, kami din ni Katribo, hindi kami nag-gerger. So, masakit yun para sa akin personally. Nahirap ako, pinagdadaanan ko talaga yan, parusa yan sa utak ko, sa lahat, sa libog ko, you know, hindi ako masyadong panatag, hindi ako makatulog na maayos, so, wala akong kantot, so, medyo talagang, dahil mahirap namin kami mag-concentrate ni Katribo, na mag-gerger kasi hirap na kami dahil nga syempre di ba naisip namin paghihirap ni tatay, kisama kami. So, hindi pa naman ako natutuyot kaya lang nahihirapan talaga kami na makapagbuelo na maglandian or magkamanyakan. So, it is a personal struggle for me. I hope naintindihan nyo and I hope yeah. Thank you for listening to my problem. Siguro po iba-iba yung naging reaction nyo nung marinig nyo po yung binahagi ni Maricar Serrano kasi para po sa akin it's not usual or hindi naman palagi nakakarinig tayo ng ganyang sharing sa social media, no? Siguro may mga na-shock sa inyo or nagulat or merong din natawa, no? O nabigla. Pero alam nyo, sa totoo lang, yan po ay seryosong bagay na dapat pong bigyan ng seryosong solusyon or atensyon. Ganyan po pala katindi yung naging epekto ng pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte sa buhay ng mga DDS, no? Sinasabi nga nung iba, akala natin 1 week no remittance lang, no? Pero parang 1 week no dilig din no? No gerger. Base sa bahagi po sa atin ni Maricar, 1 week na po siya or mahigit 1 week na yata, no? So again mga kababayan, yan po ay seryosong bagay. Hindi po yan biro kasi if it is affecting their mental health, no, and their life, no, I think they should seek for professional help, no, in my opinion. Hindi naman po ako eksperto pero sa tingin ko lang naman. Because if it is affecting your productivity, your physical activity, your activity in bed, no, seryoso po yan, no, and I think kailangan talaga nilang mag-seek ng professional help, no. Pero ang natutunan ko, if you can still recognize it, no, kung nare-recognize mo na meron kang ganung nararamdaman or pinagdadaanan, I think you can still control it, no. Kung nararamdaman mo na hindi na ako nagiging productive, hindi ko na nagagawa yung dati kong ginagawa dahil nalulungkot ako or may pinagdadaanan ako because of a certain event, kung nare-recognize mo yun, I think you can still control it and pwedeng-pwede pa or kayang-kaya mo pa yang labanan at baguhin, ano. Pero kung hindi mo na ito nare-recognize at nakikita na ng ibang tao na nag-iiba na, may nag-iiba na sa'yo at hindi na maganda, then I think talagang kailangan na dyan ng intervention, ano. So, yun lang naman po yung aking reaksyon patungkol po sa binahagi ni Maricar Serrano na isa pong DDS na talagang dahil po sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte, narinig niyo naman po yung binahagi niya, no. Apektado po pati yung life niya, no. Ang sa akin lang siguro maipapayo ko bago ko tapusin ang video na ito, kung marami silang may kaparehong pinagdadaanan na ganyan because of that event, no. Apektado pati yung kanilang private, intimate activity, no. Kung ako po ang tatanungin nyo, huwag niyo pong parusahan yung sarili nyo, no. Go ahead, no. Go ahead and jar kung kinakailangan. Sabi nga nila yung hindi ko sinabi na naman ni Maricar yung term, no. So kayo na bahalang mag-isip, no. Go ahead and do that, no. You have to be mentally tough, no. Kailangan mas tough ka diyan. Sabi nga nila, 'di ba, rise above those difficulties, no. Rise above what's uncomfortable and give your best.
give more when it hurts, so you get more when it's over, no? So, magpakatatag po kayo, no? Kaya nyo po yan. Salamat po sa panonood.